Malakas na ba sa gasolina o sa diesel ang iyong sasakyan? Maaari ang problema niyan ay maruming air condition system. Aba. Okay, teka. Napapanood nyo na ba yan? O nakita nyo na ba? Dumaan na ba sa wall nyo? Kasi dumaan sa wall ko. Yan ang advertisement ng isang air condition, no? Air condition shop. Wala naman tayong kinakalaban, wala tayong binabash dito. Kaso nga lang, pag may nakikita akong mali, parang hindi ko kaya, no? Lalo nandiyan yung mga followers ko na nanonood na baka mamaya magpa-cleaning sila sa akin dahil nararamdaman nila tumalakas sa diesel o sa gasolina. Mali yan, no? Mali. Kasi pag madumi ang air condition mo, ang nangyayari dyan, mabilis mag-shut off yung compressor, no? May bilis nagkakat yung thermostat or yung thermosistor niya. Mabilis siya nag-automatic. Ngayon, sabi kasi, napanood ko, matagal daw, malakas sa gasolina kasi naka-engage lagi yung compressor, no? Mali yun. Kasi ganito yan. Ang air condition kasi ng sasakyan, mayroong tinatawag na thermostat. Siya yung nagko-control ng compressor, ng fan, ng relay. Siya yung nagbibigay ng signal doon sa electrical system para mag-engage yung compressor. So okay, nag-engage yung compressor, doon na yung tumataas yung idle, nag-idle up. Doon na lumalakas sa gasolina kasi nadadagdagan yung RPM. So yan yung point niyan kasi tumataas yung RPM, bumibigat yung ikot ng makina. Kaya siguro sinabi na lumalakas sa gasolina. Pero hindi ganyan nangyayari. Hindi ganyan ang nangyayari sa system, no? Pagka madumi na ang aircon mo, wala na tayo dun kung advertisement nila yun para lang makakuha ng customer. Pero mali, no? Para sa akin mali. Kasi bilang car owner, may mga sasakyan ako, andyan ako mismo yung gumagawa. Ako rin yung gumagawa ng ibang mga sasakyan. Sa experience ko o sa knowledge ko, hindi yan totoo. Kasi once na ang evaporator ng sasakyan ay puno ng dumi o kaya merong build up ng jellies dun sa evaporator, mas mabilis siya mag-automatic. Kaya nga nagpapa-cleaning ka kasi kinakapos na ng lamig dun sa loob ng sasakyan kasi panay ang cut off ng compressor. So panay ang shut off ng thermostat. So bumababa lagi idle. So dun pa lang makikita mo na or ma-analyze mo na mas makatipid siya o mas hindi ka nagkukonsumo ng gas or ng diesel kasi hindi gumagana yung compressor, no? Ngayon, para patunayan sa inyo yan, eto, meron tayo dito. Ayan. Toyota Vios. So, ang reklamo nito nung may-ari, hindi na nga daw siya satisfied sa lamig, no? So ngayon, ang ginawa ko, ayan, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung kanyang cabin filter. Ayan. Kahit mag number 2 tayo, number 3, medyo kapos na yung hangin. Pero malamig siya. No? And then ang kanyang ayan. Ang kanyang thermostat, medyo mataas na, no? Malamig yung lumalabas na hangin sa kanya. Ang problema sa kanya, mahina na yung hangin or hindi na kagaya nung dati. So yan ang indication na kailangan mo na magpa-cleaning, no? Ang system ng aircon, pagka barado na yung evaporator or marami ng clog, magbabago yung hangin. So kung ikaw gumagamit, magbabago yung hangin, mararamdaman mo naman. Yung number 1 mo dati, nagna-number 2 ka na, nagna-number 3 ka na. So ngayon, dito kasi naka-number 2 na, pero iba na yung hangin niya, no? And then nakataas na rin yung thermostat. Mataas na yung thermostat niya.
cut off pa rin ng cut off yung kanyang compressor. Yan. So mararamdaman mo dito, mainit pa. Pero nagka-cut na yung compressor. So ngayon ang sistema niyan ganito. Pakita ko sa inyo. Okay guys, ito. Ayan. So ganito yung example ng evaporator. Ito, yung thermostat, yung dulo ng thermostat. So ito yung nagbibigay ng signal dun sa relay para ibigay kung ano yung signal ng lamig o yung lamig niya, kung ano yung nag-detect niyang lamig. Ngayon, ang pwesto niyan lagi nakaganyan sa evaporator. So sinesense niya lagi yung lamig na tumatagos dyan sa evaporator. Ngayon, imagine niyo nasa loob siya ng box itong evaporator, and then nandito yung thermostat nakalapit sa kanya, no? Nagkakaroon siya ng signal pagka na-detect niya yung kanyang evaporator kung malamig na. Ngayon, ang nangyayari pagka madumi yan, ang nangyayari hindi lumalabas lahat ng lamig ng evaporator o hindi agad na maitatapon ng evaporator yung lamig doon sa ventilation ng aircon. Ang nangyayari, nasisense lagi ng thermostat na malamig yung system. So kaya siya nagka-cut, no? Ngayon kung malinis yan, maganda flow ng hangin, so ang nasisense nito ay yung talagang accurate na lamig dahil wala pa siyang bara. Kasi ito guys, nagje-jelly yan, nagkakaroon ng alikabok, na nababasa, nagkakaroon ng yun ang nagbabara dyan. So ngayon, pag na-detect niya na laging malamig, lagi siya magka-cut. So paano siya maglalakas sa fuel kung nagka-cut yung compressor? Hindi siya nag-idle up ng matagal kasi nagka-cut siya dahil na-detect ng thermostat na malamig niya yung cooling coil, no? Ngayon pag ginagamit mo na yung sasakyan, madalas siya mag-automatic, mabibitin niya yung lamig dito sa loob ng cabin o sa loob ng sasakyan. So sa nagtatanong, no, mali yung sabihin o mali yung sinasabi na yan na kaya malakas sa gas ang dahilan ay maruming air condition o aircon system. Ang nangyayari dyan, bakit nga ba lumalakas sa gasolina, no? Ang maaaring reason niyan, ang paglakas ng gasolina ay ito. Pagka ang aircon mo hindi nag-automatic, yan, isang reason niyan ng paglakas sa gasolina. Kasi nga hindi siya nakaka-sense ng lamig. So hindi yan ang problema ng cleaning. Ang problema niyan either mahina na yung compressor, kulang sa preon, yan. Kasi pag kumpleto yung preon yan, magbibigay talaga ng signal yan para mag automatic. So pag hindi nagka-cut, mataas lagi RPM mo dahil lagi naka-engage yung compressor at saka naka-engage ng idle up. So yan ang dahilan yan kung bakit lumalakas kayo sa gasolina, no? Isang dahilan yan bukod pa doon sa mga ibang reason na maaring manggaling sa makina, no? Pagdating sa aircon, pagka talagang may problema, yung compressor mo mahina na, matagal talaga mag-automatic yan. Kunyari nag-high pressure, matagal din mag-automatic yan. Yan ang talagang reason ng pagtaas ng konsumo mo sa gasolina, hindi yung reason na madumi. Dahil ang reason talaga niyan, kung may problema ka sa system, yan ang pagtaas ng konsumo mo sa gasolina, hindi sa dumi. Okay? So sana may natutunan kayo, and sana lahat ng nakakapanood ng video na to naka-follow na sa Facebook page natin, naka-subscribe sa YouTube channel natin, para pagka may mga sinishare akong ganitong idea, na quality na idea, napapanood nyo agad o updated kayo, no? So sana abangan nyo ibang mga videos na gagawin ko para quality.